Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi lang niya dito, the Armed Forces of Pentagon or AFP has spoken. The Philippines AFP on Tuesday reiterated that China was not a reliable partner in oil exploration talks with PH. So, ito binabasa ko lang ito, magbibigay lang tayo ng reaksyon. Magbasa tayo ng bakit is it really true na ang AFP nagsalita na ito na hindi reliable partner ang China? Kung totoo ito, ay bakit nila kontrahin ang pahayag ng Pangulo? Kasi to me, tama ang policy direction ng Pangulo na i-recalibrate ang relasyon natin ng China at mag-usap-usap na lang para sa joint oil exploration. Actually, maganda na nga ang ginagawa ng DFA natin with the Chinese Embassy. May nakita kong post, nag-uusap na. Pinag-uusapan na yung pagbili natin ng langis sa China, tapos pinag-uusapan na yung recalibration of ties. Favorable naman ang response ng China na as long as the Philippine government is sincere in its dealing with China on joint oil and gas exploration, open kami. And win-win solution yun. Nasimulan na nga nung panahon ni Tatay Digong, dapat lang na ituloy ngayon. Kaya nagtataka ko, baka naman fake news ito. Kaya lang, alangan naman mag-post si Sas Rogando Sasot ng fake news. Na the message from the Armed Forces of Pentagon, sinabi pa nga niya AFP, China not a reliable partner in oil exploration talks with PX. Magbasa lang ako sa mga comments Rodolfo Torres, mas unreliable si Uncle Sam. Ang Canada, nakapit-bahay niya, Trinidor, how much more the little brown monkey. Lance Aizen, looks like the AFP is no longer following their commander-in-chief. Pwede ba yun? Kung ano ang policy direction ng commander-in-chief, ang AFP must toe the line. Ay, sana fake news ito Halos hindi ako makapaniwala na magpapahayag ang AFP ng ganito na sasabihin not reliable partner. Bakit ba? Ralph Cortez, is BBM losing control of the AFP? Yan din ang, kung totoo itong pahayag ng AFP, delikado. Campingco Michael, nilatag na nila kung saan ang loyalty nila. AFP, loyal sa? May pumipigil ba? Grabe naman, oy. Marzo Catherine, cause Brownie and the Maltese are Uncle Sam's pets. Ronnie Alipio, expert na rin pala ang Armed Forces of the Pentagon sa oil exploration and development. Ang daming multi-skilled na ahensya ang budol-budol. Ay, nako. Noong unang lumabas itong development ito, natuwa ko. Kasi, of all the decisions ng presidente, ito na ang isa sa pinakamaganda sa tingin ko. Kalimutan muna yung agawan sa teritoryo, sa South China Sea or West Philippine Sea, na simulan ito ng Tatay Digong at gustong ipagpatuloy ng Marcos Jr. administration. Tama, sabi ko. Kaya lang, yung pangamba ko, baka pipigilan ng Amerika. Huwag niyong gawin yan. Bakit? Ang Pilipinas, para tayong dalaga na pinag-aagawan ng dalawang manliligaw. Dahil ang Pilipinas, nasa strategic location sa Indo-Pacific. Whoever controls Philippines has a strategic advantage pagdating na sa geopolitics, sa gera-gera. So ngayon, lamang ang US. Dahil ang PBBM admin, kumapit sa US. Nadidiktahan ng US ang administrasyong Marcos. O nang dahil sa problema ng langis, makikipagtulungan ang Marcos Jr. administration sa China. Di siyempre, titigilan niya ng US. Wag! Yon ang mga posibleng pangyayari. So bakit ang Armed Forces, although sinasabi naman ni na Armed Forces of Pentagon. Bakit Pentagon? Ay, sana fake news ito Sana matuloy ang joint oil exploration para sa ating next generation. Kasi
sa mga darating pang panahon, meron na naman ganitong mangyaring giyera sa Middle East. Kung ma-resolve man itong giyera ngayon with Iran and US, later on, may darating na naman. It's time na putulin natin ang ating total dependence sa oil sa Middle East. Total, may oil man tayo dito. Nandyan. Nasorbe na yan. Madaming, I don't know kung ilang million barrels of oil and gas ang nandyan sa West Philippine Sea. The only solution is joint oil and gas exploration. Pumayag naman ang China noon, 60% sa atin, 40% sa kanila. Pumayag na sila. It's just a matter of plansahin na lang ang ano. At ngayon, nasimulan na, nag-uusap na. Tapos sasabihin na not reliable. Eh palagay ko, it's up to the president. Sana maging matigas ang presidente. Sana huwag siyang magpahawak sa liig. Mr. President, yan po, magiging legacy ninyo ito sa mga future generations ng Pilipino. Kung magtagumpay ito, you will be remembered as the president na itinuloy. Hindi kayo ang nagsimula. In fairness, parang nasimula na ito panahon ni GMA. I-bringing up ni PRRD, panahon niya. At ngayon, itutuloy ng Marcos Jr. Ituloy nyo, huwag kayong patikta. Kung sino man ang nagdidikta yan, huwag ituloy para sa kapakanan ng taong bayan.